Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung show cause order na pinadala dito kay Yana ng ating mahal na LTO. Palakpakan. So, bago siguro muna yan, let's first himay-himayin muna natin yung mga pagdadaanan ni Yana potentially. Okay? So, first thing is yung sa LGU. Yung sa LGU ng Zambales kasi, sila lang yung makakapag-declare kung ang isang tao is unwelcome or undesirable sa kanilang lalawigan. Hence, yung persona non grata. Ngayon kasi, hindi pa nagko-convene yung Zambales Municipality. Kasi meron magko-convene yan yung mga officials nila, tapos magkakaroon ng botohan kung itong tao ba na to ay ipe-persona non grata natin or hindi. As far as we know, wala pa yan. Okay? So, siguro by Monday or by Tuesday, malalaman na natin kung si Yana ba ay mape-persona non grata sa Zambales. Pero, uulitin natin, yung pagka-persona non grata nitong si Yana ay hindi yan para pigilan siya pumunta sa Zambales. Okay? Pwede pa rin siyang pumunta sa Zambales, kaya lang yun nga lang, unwelcome na siya doon. He is declared undesirable by the lalawigan. Okay? So, yung kung pagbabawalan siya doon, only the courts can decide that. Kasi nga, yung constitutional rights natin sa right to travel is can only be revoked by due process. Okay? Yung kasing nangyari na yon, parang motion lang yon nung resolution lang yon nung ng syudad. Okay? So, hindi pa rin mare-revoke yung right to travel niya. Paanohin lang natin, i-clear lang natin yan. Yung pangalawa naman is yung criminal case, potential criminal case. Ngayon, yung criminal case will only be initiated by this person. Etong si Kuya Jimmy, kung gusto niya. Pero pag hindi naman, then walang kaso. As far as the contents are concerned or yung mga researches natin dito, sinasabi na si Kuya Jimmy daw ay magdedemanda. Sabi. Pero hindi natin alam yan unless pa i-file sa kanya. So, paano ba mangyayari dito? Una muna, most likely, since sa Zambales nangyari to, sa Zambales magpa-file si Kuya Jimmy. Diba? Sa Zambales siya magpa-file kasi dun yung jurisdiction na tinatawag. Para alam niyo yung mga process, diba? So, dito sa, tapos, of course, depende pa yon kung anong ikakaso niya. Since nag-post, baka may cybercrime doon. Kung anong type of cybercrime, hindi natin alam. Bahala yung mga abogado ni Kuya Jimmy na big time pala. So, yun yung unang dalawa. Okay, ulitin natin. Number 1 is yung LGU, yung para sa persona non grata. And number 2, yung sa criminal complaint. Okay, so these are the two things na kakaharapin niya. And finally, yung number 3, yung pag-uusapan natin for today's video, ay yung sa lisensya. Kasi pinadalan siya ng show cause order ng LTO. At titingnan ng LTO kung meron ba siyang paglabag doon sa kanyang ginawa. Okay, so tingnan natin muna yung statement ng LTO. Kasi naglabas ng statement ang LTO. Syempre hindi ko nababasahin lahat yan. Pero just so you know, saan na ba yan? Ito. Okay, sabi ng LTO dito, ayan, in-explain muna nila dito kung ano yung nangyari. Pero yung kanila kasing kasi nga maraming nagro-road rage ngayon. In line with the instruction of PBBM to promote road safety, the LTO has summoned popular motorcycle vlogger over road rage incident. Okay? Kasi nga, di ba, napapadami yung mga insidente sa lansangan. So, ang LTO ngayon ay naghihigpit. Okay? Ayan nga, they will fight back against reckless, irresponsible driver to ensure to all road users amid the cases of accidents and road rage. While Yana already apologized after being bashed on social media. Nice na tinake note nila yon. Asek Mendoza said the investigation will be pursued. Kasi hindi naman kasi nagmamatter kung may mambabash sa'yo or hindi. Ang magmamatter dito is yung due process. Regardless of kung ano yung sabihin ng tao. Kasi fact-finding mission yan.
Okay, so siguro kung mas maganda kung titignan niyo yung perspective dito ni Bositas, ni Colonel Bositas. Kasi si Colonel Bositas alam niya yung batas pantrapiko. So tingnan niyo kung pasok yun or hindi, di ba? Or si Colonel Nebrija din, kaso hindi pa nagsasalita si Colonel Nebrija eh. Okay, so balik tayo dito. Kasi ngayon dito sa ano na to sa wait lang kasi merong pirma kasi yun eh, bawal nating ipakita yung pirma eh. Teka, saan ba yun eh? Okay, so yung susunod natin ipapakita dito ay yung show cause order mismo kasi nag-leak na rin to sa internet, so might as well nabasahin natin. I think unang nakita to yata sa page ni Senator JV Ejercito kasi nga si Senator JV kinokondemn niya din si Hana and pinabubulaanan niya na meron silang anything, and I believe him kasi nga mukha namang acquaintances lang sila. Okay, sabi dito, this is a reference to the ongoing investigation into the viral video. Ayan na, sinasamo na siya. In the view thereof of hereby directed to appear before the Intelligence Investigation Division Land Transportation Office. Ayan. So may hearing date na sila. Okay? And submit a written comment explanation attached there to pertinent or original documents to rebut all aforesaid allegations. So ito yung mga allegations niya according to LTO. Reckless driving, okay. The use of number plates, motor vehicle operating with or without defective, improper, unauthorized accessory device, equipment and parts. Kaya nga kasi walang side mirror. So ayan yung mga i-explain niya. Improper person to operate a motorcycle. Yare pare. So your license number, kanina kasi merong unblurred version nito, is hereby preventively suspended for a period of 90 days. Okay? And is placed under alarm further. You are hereby directed to surrender your driver's license upon receipt of this show cause order. So, ano ba yung ibig sabihin nito? Hindi na siya pwede muna magmaneho. She cannot operate any vehicles kasi nga, to operate a vehicle, you need a license. So, for 90 days, habang ito ay dinudulog, okay? Medyo matagal yan mga lods, alam nyo naman sa Pilipinas laging matagal yan, pero estimated of 3 months bago matapos itong pangyayari na to. Failure to appear to submit written comment explanation as required shall be construed by the office as a waiver your right to be heard. Kasi may constitutional rights tayo for due process. Napapakinggan din yung side mo. Ganon kasi ganon talaga sila yung nag-arbitrate nito eh. Usually, diba? And the case shall be decided based on the evidence at hand. So, kailangan niya, kung korte to, kailangan niya mag-submit ng counter affidavit niya. Ganun, diba? Or explanation niya kung bakit ginawa niya yung ginawa niya. Yun, diba? So, iba pa yung, so, ito yung pangatlo, this is for the license. So, there are 3 things na kakaharapin niya. Una, yung ELSA LGU, kung may persona non grata siya. Pangalawa, any criminal complaint. And pangatlo, etong administrative case sa LTO, kung mare-revoke ba yung license niya or hindi. So, ayun. So, sad, diba? Sad kasi, biruin mo, nagmamaneho ka lang, tapos magbibideo ka lang, tapos magso-sorry-sorry ka. Pero ako mga kamats, mga kaibigan kasi as of this writing, nasa 20 million plus na yung views ng video niya. Hindi niya tinatanggal. So, what's the point of apologizing if you are really not sorry about what you're trying to do? Kasi what is the step dyan? Then make a retraction. How do you make a retraction? Just delete the video. Kaso kasi 2 million views na and 20 million views na, 'di ba? This is one of the most viral video dito sa YouTube ngayon, as a social media ngayon, and hindi pa siya napipick up ng mainstream media. If I were to follow yung mga nangyayari dito sa social media, usually mga kamatis, mga kaibigan, ay pagka ganito nakalaki yung issue na nakingialam na nag-i-step in, nag-i-intervene, wag mangialam, mali yun eh. Nag-i-intervene na ang gobyerno, ayan na, pipick up na yan ng mainstream media and lalong lalaki yung issue. Kumbaga, yung sorry medyo nabawasan eh. Ngayon umaapoy na uli kasi na-involve na yung LTO. Antayin natin yung coverage ng
mainstream media. Kasi ako, interesado din ako sa mga susunod na kabanata. Yun lang naman yung sa akin for today, Gaga mga lods.